Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Yung po mga nanonood sa live streaming, binabati din po natin na magandang gabi. Ano po? Meron pong isang kwento tungkol sa mga batang malilikot sa tren. Malilikot, may ingay, takbuhan ng takbuhan. At yung pong ibang mga pasahero ay nakukulitan. At sila'y tumingin sa ama na para bagang tulala at walang pakialam. Kaya yung isang pasahero lumapit sa ama ng mga bata at sabi, "Pagsabihan mo naman ng mga anak mo, ang ingay, ang lilikot." At biglang parang natauhan ng tatay, sabi niya, "Ay, pasensya na po kayo, pasensya na po kayo. Nakaligtaan ko. Kami po kasi ay pupunta sa hospital. Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa mga batang yan na ang kanilang nanay ay patay na. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga batang yan na ang kanilang nanay ay patay na." Dahil nalaman ng mga ibang pasahero ang kwento, hinayaan na nila mga bata na maging maingay. Sapagkat marahil na ilagay nila ang kanilang mga paa sa sapatos ng tatay, paano nga naman sasabihin sa iyong mga anak na ang kanilang nanay ay patay na? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ay pangkaraniwan sa atin. Mabilis tayo maghusga kasi hindi natin alam ang kwento. Mabilis tayo maghusga kasi hindi natin alam ang kwento. Kung tayo po ay marunong makinig, marahil ang iba sa atin ay mas magiging maunawain. Magiging maunawain. Bawat buhay, ang bawat isa ay may kwento. Kwento. Pinanggagalingan. May kasabihan po tayo sa wikang Tagalog, ang sino man taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa pupuntahan. Mahalaga yun. Ang bawat isa ay may kwento. Kaya nga po sabi ko sa inyo, we are what we are with regard to our attitude. Attitude is the librarian of the past. May pinanggagalingan. May pinanggagalingan ang bawat isa. Kaya nga po, huwag nating ikukumpara ang ating sarili sa ibang tao. Sabat sila, may kwento din sila. May kwento. Ang Diyos sa Biblia ay nagkukwento. Hindi lang basta nagtuturo. Ngunit sa bawat kwento, may aral na pinapahayag. Ano po? May aral. Kaya nga po, sa ating pagdarasal, maganda yung tayo ay pagdulog natin sa Diyos, kahit alam na ng Diyos kung ano ang kwento, maganda yung nakukwento pa rin natin. Sa iyong mga hinihingi, ano bang kwento mo dyan? Ano bang kwento mo? Hindi yung hihingi ka lang sa Diyos na hindi ka man lamang nagkukwento. Ano po? Magkwento ka. Yung kwento mo, hindi kwento ng kapitbahay. Ano po? Yung kwento mo. Ano ba ang kwento ng iyong paghingi? Ano ba ang kwento ng iyong pasasalamat? At pagkatapos mo magkwento, hayaan mo ang Diyos ang magkwento naman ng kanyang pagmamahal sa iyo. That's why we define prayer as what? Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Prayer is not a self-centered monologue, but a God-centered dialogue. Pag sinabing dialogue, mayroong kwentuhan. Mayroong pag-uusap. Ano po? Mayroong pag-uusap. Hindi yung ikaw lang ang nagsasalita. Pag sinabing mayroong pag-uusap, mayroong nagsasalita, mayroong nakikinig. Ano po? Ang problema po natin, kaya po magulo ang buhay natin, ay ano? Marami sa atin, mahilig lang magkwento pero ayaw makinig. Yung iba naman, nakikinig, hindi
para makaintindi. Nakikinig para sumagot. Ano po? Ang problema ng panahon natin ay marami ang gusto magsalita, marami ang gusto magkwento, pero ayaw makinig. At doon naman sa ibang nakikinig lang para sumabat, para lang makasagot. Hindi nakikinig para umintindi. Mahalaga po yan sa buhay pananampalataya. Sapagkat kung tayo po'y makikinig sa kwento, sa bawat kwento, merong aral na tututunan. Ano po? Pag sinasabi pong may aral, ito'y magdadala sa iyo sa isang pagbabago. Harinawa. Pagbabago tungo sa pag-unlad. Sana po ang mga narinig nating kwentuhan sa 4 na gabi, 5 gabi, ay magdala sa atin sa isang pagbabago na merong pag-unlad. Ano po? Mahalaga po yun. Pagbabago tungo sa pag-unlad. Sapagkat hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Hello? Hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Ang hamon sa bawat isa, sa pagninilay na ito, ay sana mayroong pag-unlad sa buhay ng pagkatao at sa buhay pananampalataya. Ano po ba yung pagbabago at pag-unlad? May mga taong nagbago pero hindi umunlad. Dati, naninigarilyo, ngayon, nagsasyabo. Ano po? Nagbago, pero hindi umunlad. Naku po, no? Ha? Dati, late, ngayon, absent. Nagbago, pero hindi umunlad. Hindi po ba, ano? Dati, nang bababae, ngayon, ay hindi yan. Hindi yan ang nasa isip ko. Ano po? Yan ang dapat yung baguhin. Mabilis kayo maghusga. Ano po? Ha? Hindi lahat na nagbabago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Kaya sana po, pagkatapos ng 5 gabing ito, meron tayong pag-unlad. Ang bawat isa ay may kwento. Hayaan po ninyo ako magkwento. Hindi naman ho ako masamang-masama. Ano po? Hindi naman ako masamang-masama. Hindi naman halata. Di po ba? Ano? Hindi naman masamang-masama. Pero hindi rin mabuting-mabuti. Ano po? Kailangan po nating maintindihan, sabi po ni Stephen Covey, in the 7 Habits of Highly Effective People, we begin with independence. We begin with dependence, then we move to independence, then interdependence. Ano pa? We are born in this dependence. Depende tayo sa ating mga magulang. Ano po? Depende tayo. At dumating ng araw na ayaw na nating tayo ay binabantayan. Gusto nating maging independent. Hindi po ba? No? Independent. At doon sa pagiging independent, doon tayo nadadapa. Doon tayo gumagawa ng kalokohan o nakakagawa ng kalokohan na hindi natin pinag-usapan. Pero kung tayo po'y makakaunlad from dependence to independence, then we will be able to move in the state of interdependence. Interdependence. Hindi ko inaalis ang aking pagkatao, hindi ko inaalis ang iyong pagkatao, at tayong dalawa ay interdependent, kaya may binuo siyang salitang tinatawag na synergy. Synergy. Ano yung synergy? 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Ano po? Halimbawa, nagsama ang nanay at tatay, dahil sa kanilang magsasama, naging 3 sila dahil sa kanilang anak. Di po ba? Ngayon, pag hindi kayo nakaalis doon sa punto ng dependence, hindi kayo nakaalis, ano po, mauwi kayo sa, mauwi kayo, hindi kayo makakaalis, hindi kayo magiging, hindi kayo makakaalis sa pagiging
interdependent, hindi kayo makakarating doon. Hindi kayo makakaabot sa independence. Magiging codependent kayo. Codependent. Ha? Codependent. Magiging parasite ka. Di po ba? Kasi hindi makadesisyon. Hindi makadesisyon. Ano po? Mahalaga po yun. To grow is to move from dependence, independence, to interdependence. Ano pa? Ay siyempre, nung ako po ay nag-aral ng college, malayo sa amin, walang nagbabantay na magulang, nagsimula ang mga bagay na hindi dapat ginagawa. Ano po? Painom-inom, parambol-rambol, pa-boycott-boycott, parali-rali. Ano po? Bumarkada ako sa mga taong nagsabing, hindi ka namin pababayaan. Ayan. Siyempre, sasama ka doon, hindi ka pababayaan. Ano po? Kaya lang, hindi nila ako pababayaan, hindi rin ako umaalis sa tabi nila. Kung ano man ang ginagawa namin kalukuhan, hindi na namin pinag-uusapan kung mali o tama. Basta ginagawa namin. Ano po? Ha? Parali-rali, pa-boycott-boycott, pabasag-basag ng fluorescent, ano po, kung ano-ano man. Hanggang dumating ang araw, hindi na ako nagsisimba, hindi na ako umattend ng prayer meeting, nanonood na lang ng sine, akala ng kapatid ko, nag-aaral ako, ano po. Hindi. Dumating yon. At ang Diyos, hinayaan yun. Hinayaan. Hinayaan yun ng Diyos. Siguro sinasabi ng Diyos, ay, alam mo na kung anong tama at mali. Pero dumadating sa gitna ng mga kalokohan, yung pangungulila. Na alam mong kahit gaano kadami ang iyong kinakain, hindi ka masaya. Kahit gaano kalakas ang tawanan, pang-ibabaw lang. Pag uwi mo sa bahay, pag uwi mo sa boarding house, paghiga mo, tulala ka. Malungkot ka pa rin. Bakit? Alam mong hindi yan ang dapat mong gawin. Anyway, dumating ang araw na sabi ko sa Diyos, Lord, kuhitin mo naman ako. Kuhitin mo naman ako. Nawa ako'y makabalik uli. Ano po? Gusto kong bumalik sa dati kong ginagawa. February 1981. Hindi ko makalimutan. February 1981. Dapat uuwi na ako sa amin. Nag-isip ako manood ng sine. Yung mga kapanahunan ko na taga Maynila, ang magandang sinihan ay Maxim. Ano po? Maxim. Lahat ng palabas doon maganda. Ano po? Walang double. Walang double. Ano po? Anyway, manunood sana ako. 5:15. Hindi ko makalimutan eh. Ano? 5:15. Sa kanto ng Moraita Recto, ako ay na-hold up. Na-hold up ako. Suot ko yung regalo ng tiyo ko na second hand na Seiko 5 black dial. Ano po? Seiko 5. Yan ang mga relo nun eh. Yung ba pag kayo ay pumuporma, nakaganon ka palagi. Para kita ang oras. Kita relo mo. Anyway, yun ang nakita ng hold-upper. Ano po? Akala ko rumble eh, pero hold-up pala. To cut the story short, nasaksak ako. Nasaksak. 5 ang tama ako, 5. 5 ang butas ng katawan ko. Ano po? Ang pinakauna, yung sa likod, mabuti na lang tumama sa belt, kaya hindi bumaon ng husto. Pero bumaon din. Naramdaman mong uminit ang puwit mo, lumagkit, ano po, at medyo nangingimi yung likod mo, sabi ko, may tama ako. Tapos, yun na, mabilis ng pangyayari. Ang pinakamalala, yung butas dito sa tagiliran, nasalag ng aking braso, pero manipis lang, lampas. Lampas. Ano po? Lampas. At ako po'y inaantay ko na lang na tapusin ang kwento. Ano po? Ay hindi tinapos. Ano po? Maraming nanonood, walang tumutulong. Ano po? Dahil kami po ay nakatira sa Sampaloc, ang alam ko lang hospital, UST. UST. Kaya tumakbo ako papuntang Ligarda at ako ay nagbalak sumakay
ng papuntang Sampaloc, Lealtad. Ano po, ay nagkamali ako. Siguro, hilo na eh, hilo. Instead na sumabit ako papuntang Lealtad, nasabitan ko papuntang Quiapo. Quiapo. Kaya nakarating ako ng San Miguel. Ano po? San Miguel. May gasolinahan dati doon, San Miguel. Ano po? Sabi ng driver, Totoy, bumaba ka na. Wala kang pupuntahan dito. Sumakay ka daw sa taxi. Ano po? Ay, anyway, lumipat ako, sumakay ako ng taxi. Ano po? Tapos, dinala ako ng taxi sa hospital. Nakita ko, dumadaan uli siya sa rekto. Tapos dumaan uli siya kung saan ako nasaksak. Sabi ko, dito ako kanina. Ha? Tapos sabi, Mama, saan tayo pupunta? Dalhin niyo po ako sa hospital. Sabi, dito may malapit. Yung pala, may FEU. FEU. Sabi ko, ha? May hospital pala dito, FEU. Yung tinakbo ko mula Moraita hanggang Ligarda, mas mahaba kaysa Moraita hanggang FEU. Kung meron lang nagturo, kanina pa ako sa hospital. Ako po ninyo? Kaya dumating ako sa hospital 7 o'clock ng gabi. 5:15 ako nasaksak. 7 o'clock ako dumating. Namamaga na ako. Ano ibig sabihin na namamaga? Lahat ng hipuin mo sa akin masakit. Namamaga na eh. At ang kaso ko ay hematoma. Hematoma. Lahat ng butas may natuto yung dugo, hematoma. Kaya ang unang ginawa, pagdating sa emergency room, binuksan lahat. Ha? Binuksan nang walang anesthesia. Ano po? Pinalakihan, kinalkal, inalis yung dugo, ay masakit. Ano po? Ha? Sinasabi ko sa inyo, masakit. Ano po? An X-ray, inatupag. Ha? Walang deposit, inatupag. Ano po? Hanggang sa ako'y humiga sa sarili kong kama. Tinawagan ko aking kapatid, sabi ko, Tol, na-hold up ako. Ano nangyari sa'yo? Nasaksak ako. Ang tanong niya sa akin kagad, anong nakuha sa iyo? Hindi man lang tinanong ko ako'y malala. Ano po? Sabi ko, nawala na yung relo. Ay, kumusta ka naman? Ito, naghihingalo. Sabi niya, puntahan mo ako. Ano po? Alam po ninyo, nadyaryo ako. Hindi pa kayo nadyadyaryo ako, nadyaryo na. Ano po? Nadyaryo ako sa People's Tonight, Daily Express, Malaya, Bulletin, nadyaryo ako. Pero yung People's Tonight, nailagay ako sa ilalim, ang tawag doon ay paningit. Paningit. Pag ang dyaryo, may lugar pa, lalagyan ng paningit. Sa ilalim ng crossword puzzle, isiningit ako sa ilalim. Paningit, ha? Nalagay doon, pangalan ko, na-hold up, nasaksak. Ano po ang kwento tungkol doon? Lahat ng barkada ko, bumibili ng People's Tonight dahil sa crossword puzzle. Lahat. So sa madalit sabi, lahat ng mga yon, bumili, nabasa yon. Nabasa yon. Ikalawa, nasaksak ako sa kanto ng Moraita Recto, tambayan namin yon. Tambayan. Shakies yun eh. Noon, shakies. Nung ako'y naghihingalong ganyan, syempre pag kayo naghihingalo, nangangako kayo sa Diyos, magbabago na kayo, di ba? Ha? Lord, talaga, pag ako'y binuhay mo dito, di na ako mangungodigo, di na ako magsisinungaling, magpapakabait na ako, Nakikinig lang ang Diyos. Pero nung nalaman ko ako'y nasa People's Tonight, parang narinig ko sa Diyos ang sabi, nasaan ang mga taong nangako na hindi ka pababayaan? Nasaan ang mga taong nangako na hindi ka pababayaan? Natauhan ako. Isipin mo nga naman, sinaksak ka sa tambayan, wala sila. Nalagay ang pangalan mo sa pinagkakaabalahan nila, wala sila. Naghihingalo kang solo. Magandang pagtuunan ng pansin yun. Naghihingalo ng solo. Sa pagod,
Nakatulog ako, nagising ako, umiiyak ang nanay ko. Kasama ang tatay ko. Kalahati ng katawan ko, paralyzed. Sabi ko, buhay ako, paralyzed. Yun ang unang pagkatakot. Ang ikalawang pagkatakot, nung sabihin ng nanay ko, wala tayong pera. Yun ang nakakatakot. Wala kami pera. Bakit? Kailangan ako operahan. Kailangan ako operahan at ang kailangan naming pera ay 26,000. 1981. Napakalaking pera nun. 26,000. 20,000 sa hospital, sa emergency room, sa operating room, plus. Yung 6,000 professional fee. Papaano na yan? Kailangan ako operahan kasi yung sugat ko sa tagiliran nakalagay sa x-ray 1 millimeter from the lungs. Isipin nyo, bumaon 1 millimeter from the lungs. Ano ibig sabihin nun? Sabi ng doktor, pasalamat ka, Totoy, hindi bumaon ang husto. Sapagkat yung natitirang 1 millimeter, yun po yung bumabalot sa lungs. At kung nabutas yun, kahapon ka papatay. Bakit? Magkukulaps ang lungs mo. Magkukulaps. So, ganyan. Anyway, inoperahan. Pagkatapos ng operasyon, ito na ang kinakatakot ninyo. Yung singilan. Di ba? No? Singilan. Ay di nakikiusap sa doktor, sa hospital, kung pwedeng promissory note. Naniwala naman ang doktor at ang hospital, binigyan kami ng permit. Ano po? At sabi lang ng doktor, Dave, bibigyan kita ng 14 days, ako ang kausap, 14 days, na maghanap ng pera. Pag hindi ka bumalik at nagbayad, di ko tatastasin ang iyong mga tahi. Ano po? Di ko tatastasin. Ang tawag, ano po? Kasi noong unang panahon, hindi naman natutunaw yung sinulid. Ngayon, stapler na. Noon ang ginagamit na sinulid, plug. Alam niyo yung flag? Diba, no? Sinulid yun, malalaki. Pang saranggola yun eh. Ha? Flag. Ano po? Hindi yun natutunaw. Sabi ko, opo, 14 days. Lumabas ako, and I have 14 days to look for money. 14 days. Every day, that was my greatest poverty in life. You wake up in the morning thinking of money, you sleep thinking of money. There is food to eat, but everything is tasteless. There is laughter, pero wala. Wala. Lahat pera. Sana makasipa ako ng supot na may pera. Sana may matulungan akong may pera. Sana may magbigay ng may pera. Tumaya ako sa hialay. Hindi ako nanalo. Bumili ako ng sweepstake, wala. Pero pagdating na ikapitong araw, habang natutuyo ang sugat, kumakati ng husto. Ay, ang hirap. Kasi hindi nyo makamot eh. So, tabi lang ang kakamutin ninyo, di ba? Yung tabi lang ng sugat na ganyan. Ang sarap. Ano po? Ha? Sabi ng kapatid ko, pag naabot mo yan at yan ay nagsugat, infection yan. Ay, sabi ko, ang kati, 7 araw. Sabi ko sa kapatid ko, Tol, ikaw na lang ang tumastas. Ano po? Sabi niya, sira ka ba? Ha? Pag na-infection, akong yari. Ano po? Anyway, on the 8th day, nagpunta ako sa FEU. Punta ako sa doktor. Lo and behold, nakita ko yung doktor. Nakatayo sa may pinto. At sabi niya sa akin, ano ginagawa mo dito? Sabi ko, Dok, ang kati. Sabi niya, sige, tingnan natin. Di, sunod, ano? Dinala niya ako sa likod ng hospital. Sabi niya, hubad. Pagtingin niya, ang bilis mo tuyo. Oo nga po eh. Kaya pala makati. Maya-maya, pinunasan na ng betadine. Ano po? Sabi, mukhang tatanggalin na. Sabi ko, Lord, mamaya ko na sasabihin walang pera. Pagtapos na, di ba, no? Baka pag sinabi ko wala akong pera, itigil, di ba, no? Ay nangako ako, hindi na ako magsisinungaling. Ano po? Aba, hindi, dahan-dahan, tinanggal, ano po? Nilagyan ng band-aid, ano po? 1, 2, 3, 4, 5. Pagkatapos, no sasabihin kong, Dok, wala akong pera. Sinabi niya kaagad, ang swerte mo.
Ang swerte mo. Bakit po? Tinanggap ng DSWD ang kaso mo. Bayaran mo itong Band-Aid. Ha? Can you imagine 26,000? Ang Band-Aid ay 5. Ang babayaran ko ay 25 cents. First time akong umiyak sa public. First time. Ang nanay ko umiyak, yung tatay ko hindi. Bakit? Pinalaki akong bawal umiyak ang mga lalaki. First time ako umiyak. Hindi lang iyak, hagulgul. Naku po ninyo? Kasi pag pinipigilan mo, parang lalong nahihirapan ka, hindi mo ba? Di ba? No? Tumutulo pa yung sipon mong ganyan. Bakit ka umiyak? First time ko rin nasabing sapagkat napakabuti ng Diyos. Ano po? First time. Madali magsabi sa inyo na mabuti ang Diyos kasi naniniwala kayo eh. Ano po? Pero nasa clinic ako na hindi ko kilala yung mga tao. Na tinitingnan ako, umiyak ako. Pero nung sinabi kong, sapagkat napakabuti po ng Diyos. Sapagkat talaga mabuti. Bakit? Sa gitna ng kasalanan ko, nilibre pa rin ako ng Diyos, binuhay pa rin ako ng Diyos. Ano po? Pinagpala ako, pinaramdam niya ang kanyang pagmamahal sa gitna ng aking mga kasalanan. Kaya ang tanong palagi doon ay, anong gagawin mo pagkatapos? Anong gagawin mo? Babalikan ko ang aking mga kasalanan. Kaya nga sabi ko sa inyo kahapon, you don't limit God by your own limitations. Tingnan mo ang aking pagmamahal, hindi ang iyong pagkukulang. Ano pa? Pasalamat. Sabi ko sa doktor, Dok, babalikan kita. Kahit na lang yun sa iyo. Sabi niya, sige, kung meron. Ano po? After 6 months, ang nanay ko, kasi nag-aalaga po kami ng baboy sa probinsya, nakapagtinda ng biik. Biik. Ano po? Nagpapaanak eh. Biik. 6,000, eksakto, 6,000. Dinala niya, sabi niya, hanapin mo si Doc, bayaran mo. Dala ko ang pera. Nagpunta uli ako sa FEU after 6 months. Hinanap ko ang pangalan ng aking doktor sa directory. Dr. Roman Cruz. Hindi ko makalimutan. Siya ang pumirma sa aking medical certificate. Dr. Roman Cruz. Wala sa directory. Sabi ko sa information, saan po nagkli-clinic si Dr. Roman Cruz? Sabi niya, wala kaming ganyan, doktor. Hindi, mayroon po. 6 months ago na operahan po niya ako. Wala nga kaming ganyan, doktor. Ano kaya ho yun? Dayo lang? Basta, wala kaming ganyan, doktor. Punta ka sa record section, itanong mo kung taga saan siya. Nagpunta ko sa record section. Kinalkay, 6 months. Walang record na na-ospital si David Concepcion. Yan ang aking kwento. May kwento. May kwento ang bawat isa. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang kwento ninyo? Yan ang kwento namin ng amin, ng aking Diyos. Bawat isa may kwento. Kwento na hindi ng pag-uusga, kundi ng pagmamahal. Sino sa atin ang hindi nagkasala? Sino sa atin ang hindi nagkamali? Meron ba? Wala. Pero ang Diyos, hindi tayo binitawan. God has not given up on us. Why give up on yourself? Sabi nga po ng Santo Papa, hindi napapagod ang Diyos magpatawad. Tayo ang napapagod humingi ng tawad. Hindi napapagod ang Diyos sa kanyang pag-aantay ng isang pagbabago, ng isang pag-unlad. Nagtsatsaga ang Diyos. Nagtsatsaga ang Diyos. Kailan? Hindi ko alam. Hindi namimilit ang Diyos. Pero ang hinihingi lang ng Diyos, sana meron tayong pag-unlad. Umuwi ang isang tatay. Nakita niya ang kanyang anak ng kamay
nakasaksak sa dingding. Uso pa noon yung double wall. Ano po? Double wall. Ano po? Nakasaksak. Umiyak yung bata. At yung tatay, sabi niya, ano nangyari? Paano mo naipasok yan? Pinasok ko po. Ano? Nagsusugat na yung ganito. Ayaw naman ng tatay sirain yung dingding kasi naipasok mo, may lalabas mo. Ano po? Sabi, ano nangyari anak? Ano nangyari? Nilagyan na ng langis, ng mantika para dumulas, wala pa rin. Sabi ng tatay, ganito anak, ganinin mo yung kamay mo, ganyan mo. Ha? Yung ganyan, paliitin mo. Ganyan mo, ganyan, paliitin mo mabuti. Sabi ng bata, di po pwede. Bakit hindi pwede? Kaya mo yan, kaya mo yan. Hindi po pwede. Kaya mo yan anak, ganyan, no? Ganyan. Hindi po pwede. Bakit hindi pwede? Mahuhulog po ang holen. May nakita palang holen sa ilalim, kaya kinuha. Hawak yung holen. Ay pag ginanon, mahuhulog ang holen. Ano po? Ay di sabi ng tatay, mamili ka anak. Hawak mo ang holen, diyan ka lalaki sa dingding, o bibitawan mo ang holen, at ikaw ay malayang lalaki. Nahihirapan ng bata, pero binitawan din. Pero marami sa atin ang ganyan. We are dependent even to the wall that prevents us from being free because we cannot let go of things that are not really important. That are not really important. Yung mga lumaki na ang laruan ay text, yung lastiko, tansan, holen, lumaki kayo dyan. Yung iba dyan, yung iba hindi na alam yun. Di po ba, no? Yan ang kinalakihan ko. Kinalakihan ko yan. Na yung lastiko, narorolyo mo, ang daming ganyan, Ang feeling mo, ang yaman-yaman mo sa dami ng lastiko. Di ba, Sinisiping ko yung holen, isang latang ganyan, Sabi ng nanay ko, alisin mo nga yan, pakuluan ko yan Ayaw kong bitawan kasi feeling ko, ang yaman-yaman ko sa dami ng holen. Ano pa? Yung balat na sigarilyo. Hindi po ba, Balat na sigarilyo, ang dami-dami ko niyan. Ano po? Ngayon lumaki ako, anak ng pating, basura pala lahat. Di ba, Di ba? Hanggang kailan tayo lalaki? Kailan kayo unlad? Kaya hindi tayo umuunlad, ayaw natin bumitaw. Ayaw nating tanggapin na mga pinibibitawan sa atin ng Diyos walang halaga. Hinahayaan ng Diyos pagkaminsan na tayo ay madapa. Magkaiba po yung hinahayaan sa ginugusto. Magkaiba yung hinahayaan sa ginugusto. Kung kayo po ay mabuting magulang, at tinuturuan ninyo ang inyong maliliit na anak na maglakad, binibitawan ninyo, nininervyos kayo, hindi po ba? Pero hinahayaan yung madapa para matutong lumakad. Tama po ba? Hinahayaan yung madapa para matutong lumakad. Ginugusto po ba niyong madapa? Hindi. Hindi niyo ginugusto ang inyong mga anak madapa. Pero hinahayaan ninyo para matutong lumakad. Hindi ginusto ng Diyos na ako'y masaksak. Hindi ginusto ng Diyos na ako'y masaksak. Pero hinayaan ng Diyos na ako'y masaksak. Para matuto ako. Hindi ko pinagdadasal na kayo ay masaksak. Pero kung kayo ay hahawakan nyo ang inyong katigasan ng ulo, hindi ko alam kung saan kayo pupulutin. Ang iba ay nakulong na. Ang mga anak ay nagdusa na. Ang iba ay nagkasakit na. Ginusto ba ng Diyos? Hindi. Ang sagot palagi doon ay hindi. Hindi kayo pinaparusahan ng Diyos. Hindi ginugusto na kayo'y mapahamak. Pero pagkamisan, hinahayaan ng Diyos upang tayo ay matuto. Huwag nyo nang hayaang mangyari yun. Joys are the whispers of God. Pains are the shouts of God.
Bumubulong ang Diyos sa iyo sa mga bawat biyaya na iyong natanggap. Pero pag hindi ka na nakikinig, makakatikim ka ng sigaw. Sa anong pamamaraan sumisigaw ang Diyos? Sa problema, sa suliranin, sa pagkakasakit, magsabi kayo. Sapagkat kapag merong sumisigaw, ibig sabihin, merong hindi nakikinig. Kapag merong sumisigaw, ibig sabihin, merong hindi nakikinig. Kapag sumigaw ang nanay, ibig sabihin ang anak, di nakikinig. Kapag sumigaw si mister, ibig sabihin si Mrs., di nakikinig. Pag sumigaw si Mrs., ibig sabihin si mister, bingi. Di po ba, ano? Ha? Wag nang magsigawan. Wag niyong antayin sumigaw ang Diyos. Wag niyong antayin sumigaw ang Diyos. Ha? Sabi nga ng isang nangungumpisal, pero Father, ang hirap nung ang misis mo bingi. Sabi niya, ang hirap nung misis mo bingi. Ano sabi? Ay, di, wag kang magsasalita ng malayo. Doon lang sa malapit. Tingnan mo kung gaano kalayo. 10 hakbang. Tanungin mo, pag sumagot, pag hindi, ibig sabihin hindi naririnig. Di umuwi. 10 hakbang. Sabi niya, sweetheart, anong ulam natin? Lumingon daw. Ay sabi niya, bingi. Humakbang ng 2. Sweetheart, anong ulam natin? Tumingin. Kumibot ang bibig. Ay, bingi. Sabi, ay, tama si Father. Bakit ko ba palulungkutin ang aking sarili, ng aking misis, ay bingi? Humakbang uli. Sweetheart, anong ulam natin? Lumingon, lumaki ang mata, at kumibot ang bibig. Sabi niya, ay, bingi talaga, bingi, bingi. 2 hakbang uli, 4 na. Sweetheart, anong ulam natin? Tumingin si Mrs., lumaki ang mata, kumibot ang bibig at lamewang. Sabi niya, ang tapang, bingi naman. Kaya anong ginawa niya? Para walang away. Wala nang away. Hindi na ako magsasalita sa malayo. Aakbayan ko na lang. Hinalikan niya ang kanyang misis at sabi niya, sweetheart, anong ulam natin? At tumingin sa kanyang misis, hinalikan siya. Kailangan bang 5 beses kong sabihin sa iyong adobo? Hindi bingi si Mrs., si Mister. Ang bilis natin magreklamo, baka tayo ang may problema. Di ba ano? Baka tayo ang may problema. Mga minamahal na mga kapatid, marami sa atin na nagrereklamo sa Diyos, hindi muna tanungin, baka siya ang may problema. Reklamo tayo sa mga pagkakataong ang ating mga hinihingi, hindi binibigay. Pero ilan sa atin ang nagpapasalamat sa mga bagay na ating tinanggap kahit hindi natin hiningi. Hello? Marami sa atin nagrereklamo na hindi binibigay ng Diyos ang kanyang hinihingi. Pero ilan sa atin ang nagpapasalamat sa Diyos sa mga bagay na inyong tinanggap kahit hindi nyo hiningi. Di po ba? Kahit hindi ka magsabi, binibigay. Huwag nyo ipilit si Belen. Baka hindi para sa inyo. Hindi po ba? Anyway. Yun ang kwento ko. Kaya nung ako'y mag-aasawa na ako no? Hindi naman ako bigo sa pag-ibig. Hindi naman, ano po? Hindi naman. Ha? Bakit? Mukha ba akong bigo? Hindi naman Kaya pag sinasabihan ko yung mga bata, uy, magpari ka. Ano po? At sasabihin mo sa magulang, uy, pagpariin niyo ang anak ninyo. Ha? Ang malungkot na sagot, sasabihin ng magulang, wag, Father, sayang. Ha? Sayang? Napakalungkot na sagot nun. Ang masakit na sagot, pag tinanong nyo, bakit ho nyo ayaw pagpariin? Gwapo eh. Yun ang masakit na sagot.
Bakit? Pangit ba kami? Tingnan siya pa. Di ba, ano? Ha? Mas mahirap yung pari, pangit. Di ba, ano? Marami sa atin, bago magsimba, sinisilip muna. Ay, wag dyan, maitim. Di ba? Anyway. Uy, wala akong sinasabi. Anyway, ikakasal na ako. Ano po? Naramdaman ko, hindi ako pagpapari. So, nagsabi ako sa girlfriend ko. Sabi ko, pwede bang pigilin muna natin ang kasal? Ako lamang ay may pinagdadasal. Ay, umiyak, naramdaman na niya. Parang may mangyayari. Sabi ko, ano naman iniiyak-iyak mo? Sabi niya, parang may nararamdaman ako. Oo, sasabihin ko na sa iyo. Mag-a-apply ako sa seminaryo kasi parang hindi ako para sa buhay may asawa. Anyway, sabi niya, sige. Pero pag hindi ka naging pari, ibig sabihin niyo, tinatakbuhan mo lang ako. Ano pa? Sabi, hindi pa naman ako ordinahan, papasok pa lang. Di ba? Kung hindi ako para doon, di ako ilalabas. No? Di matutuloy ang kasal. Ano po? Anyway, pumasok ako. At araw-araw ko pinagdadasal siya. Nakasulat ang kanyang pangalan sa lahat ng intensyon. Sana mag-asawa na ito, mag-asawa na ito, mag-asawa. Bakit? Mahirap na pag kayo naging pari, mayroong magsisimbang matandang dalaga, kayong may kagagawan. Di ba, ano? Mahirap yun, mahirap, ha? Hindi ko alam kay Father Roy, hindi ko alam, malang, ha? Kasi mayroong sumayin yung Panginoon, nandiyan na naman, ay, ha? So, pagdadasal nyo, sana mag-asawa. Anyway, pagkatapos ng 1 taon sa seminary, tumawag siya, sabi niya, ako'y mag-aasawa na. Ay, di tanong ko, ba't ka mag-aasawa? Sabi niya sa akin, bakit? Hindi. Ay, oo nga pala, pinagdadasal ko nga pala. No? Anyway, sabi ko, sino mapapangasawa mo? Huwag na. Anong meron siya? Huwag na. Ha? Anong meron siya na ipagpalit mo ako? Huwag na. Yan. Ay kami sa seminaryo, pwede lang kami lumabas 1 beses sa isang linggo, hapon. Ano po? 1 to 5. Sabi ko, sige, pwede bang ako i-date mo sa huling pagkakataon? No? Sige, saan tayo pupunta? Nagkita kami sa Robinson. Ano po? Wala na ngayon doon yung kapehan. Dean Street, wala na. Wala na kayo makikita doon. Ano po? Hindi nyo na masasabing, ay, dito nag-date si Father. Wala na. Ano po? Di nagkape kami. Kwentuhan. Tapos sabi ko sa kanya, sa loob ng 3 taon, 3 taon kami mag-un. Ano po? Mag-un. Mutual understanding. Mag-un. Ano po? Sabi ko sa kanya, sa 3 taon, meron ka bang masasabing ikalulungkot mo tungkol sa akin? Biglang sabi, oo, meron. Sabi niya, ano yun? Sa 3 taon, di ko nadinig sa iyo na sabihin mo sa akin ng mata sa mata, I love you. Ha? Pwede ba naman yun? Hindi ko sinabi sa inyo, I love you. Sinabi ko. Sabi niya, sinulat mo yan sa card. Pinadala mo yan sa pager. Easy call, di ba, no? Easy call, 14344. Di ba, no? Ha? I love you very much. Ha? Pero hindi mo yan nasabi sa akin. Hindi, sinabi ko yan. Bigla niya sabihin mo nga. Ay, nung sasabihin ko na, di ko masabi. Korning-korni ako. Kasi hindi ko nadidinig sa tatay ko na magsabi ng I love you sa nanay ko. Ay, sabi ko, sandali lang ha. Lumabas ako. Pumunta ako doon sa may fountain. Dati may fountain doon sa gitna May nagtitinda ng bulaklak. Bumili ako ng rosas. Ang mahal, 25 pesos. Ang mahal naman. 27 pesos na lang ang pera ko. 3 piso pang aircon. Ibig sabihin, hindi ako mag-aircon pabalik. Ano po? 25. Pagkakataon yun, na pagkabili ko, nagpa-practice ako. I love you. I love you. I love you. Hinga malalim. I love you. Practice. Ha? Pagpasok do sa restaurant, pag-abot ko, from the bottom of my heart, forgive me for not saying this before. But I want you to know, I love you. Iyak. Ano po? Iyak, ha? Ako naman, tuwan-tuwa, kilig na kilig ako.
Hanggang pag-uwi ko sa seminaryo, kilig na kilig ako. Nakapagsabi ako ng I love you. Pero nung gabi na yon, nung ako'y nagdadasal, pinagnilayan ko yon. Sabi ng Diyos, kung hindi mo yan masabi sa ibang tao, hindi ako maniniwalang sinasabi mo yan sa akin. If you cannot say it to people who is alive and around you, how would I believe you can say it to me with a sincere heart? Tama nga naman. Tama nga naman. Paano mo masasabi sa Diyos, Panginoon, mahal kita, pero hindi mo masabi sa iyong magulang, mahal kita? Na hindi kita pababayaan, nanay. Hindi kita pababayaan, tatay. Na habang tumatagal ang buhay mag-asawa, madamot na kayo sa isa't isa. Kailan nyo kahulihan sinabi ang salitang I love you? Nung birthday? Nung anniversary? Kailan mo sinabi? Dahil nakukornihan ka? Paano naniniwala sa iyo ang Diyos na ikaw ay nagsasabi sa Kanya ng I love you, na hindi mo naman kayang sabihin sa mga taong katabi mo? Hindi po ba? I love you. I'm sorry. Hindi masabi yung I'm sorry. Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang ating relasyon sa Diyos sa relasyon natin sa ating kapwa. Ang pagkakasala sa Diyos ay dahil nagkasala tayo sa ating kapwa. Ang pagmamahal sa Diyos ay dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang pag-unlad sa pananampalataya ay pag-unlad sa ating mga relasyon. Hindi natapos doon. Nung ako'y inordinahan, ang pagbasa sa aming ordinasyon ay tungkol sa 3 tanong ng Diyos. Iniibig mo ba ako? Do you love me? Feel na feel ko yun. Kung ako ay naglumuhod, dumapa sa Quiapo noon na punong-puno ng pawis sa aking pagdapa sa altar, punong-puno ng luha. Bakit? Totoong-totoo ang tanong ng Diyos. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Yun lang naman ang tanong. Pag sinabi ng nanay, anak, pwede ba makahingi ng konti? Ang tanong nun ay, anak, mahal mo pa ba ako? Pag nagtatanong ang anak na nagkamali, Ma, pasensya ka na. Ang tanong talaga doon ay, Ma, mahal mo pa ba ako? Tumitingin ang Diyos sa bawat isa. At sa bawat pagkakasala, hindi nagagalit ang Diyos. Sa bawat kasalanan, ang tanong sa iyo ng Diyos, mahal mo pa ba ako? Sa bawat pagkakamali, yun ang tanong ng Diyos, mahal mo pa ba ako? Aanuhin mo ang liturhiya, aanuhin mo ang mga pag-awit, pagpuri kung walang pagmamahal. Inuulit ko mga kapatid, pwede ka magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal nang hindi ka marunong magtiis. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal nang hindi ka marunong magbibigay. Pwede ka magsakripisyo ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal na hindi ka marunong magsakripisyo. Pwede ka maglingkod ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal nang hindi ka marunong maglingkod. Pwede ka magdasal ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwede magmahal nang hindi ka marunong magdasal. Pwede ka magbago ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magbago. Panghuli, meron pong
pagtitipon ng Archdiocese of Manila, the 40th anniversary of the encyclical Humani Vitae. Humani Vitae. Hindi po ako sumama sa meeting. Hindi ako sumama, harinawa. Hindi ako bigyan ng assignment. So, hindi ako sumama. Nung gabi, tumawag po ang Ambassador Tita de Villa. Sabi niya, Father, we miss you this afternoon. Sabi niya, I just want you to know that you are appointed as the head of the Physical and Technical Committee. Sabi sa kanya, Tita, kaya nga po hindi ako nagpunta para hindi na ako mapasama. Sabi niya, well, gusto nila ikaw, kung dumating ka, sana nakatanggi ka. Nako, kaya kayo, huwag kayong a-absent. Huwag kayong a-absent. Ha? Pag may pa-meeting, huwag kayong a-absent. Anyway, ay sige tita, ikaw bahala dyan. Ha? Saan po gagawin? Sa UST. Football field. Sa UST. Kailan yan, tita? Sa August. Ha? Tita, alam niyo namang napakabahain ng lugar na yan. Ha? Magkasundo lang ang mga dagang umihi ng sabay-sabay dyan. Baha. Sabi ko sa kanya, ay wala tayong magagawa kasi libre. Yan, libre. Ano po? Anyway, araw-araw ko nagdadasal. Sana hindi umulan, sana hindi umulan, sana hindi umulan. Ha? Anyway, the night before, umulan. Sabi ko, Lord, ang tagal ko nagdadasal na wag umulan. Ngayon, pinaulan ninyo. Ha? Ay wala ka na magagawa. Hindi ka man matulog, umuulan. E di, matulog ko na lang. Ano po? Gumising ako ng madaling araw, pinuntahan ko, tiningnan ko. Ang putik, doon na lang sa kanto. Sa kanto. Sabi ko, pagdating na launa, tuyo na yan. Ha? Lord, painitin mo. Mainit na mainit, painitin mo para matuyo. So, nagsiset up na. Pagdating ng alas 10, umambon. Sabi ko, Lord, napag-usapan na natin ito. Ha? Na huwag niyong paulanin. At habang nagdadasal ka na sana tumigil ang ulan, lalong lumalakas. Di ba? Mayroong mga ganun no? Ha? Nag-anoint ka, patay. Di ba? Ha? So dasal ako, Lord, sana naman. Anong nangyari? Dahil umaambon, nilagyan ng tent yung ibabaw ng altar table. Bakit nilagyan? Kasi mahirap na pagka may misa, umuulan, magtatakbuhan. Sabi ng mga kasama ko sa committee, Father, wala nang makita. Uwian na tayo. Uwian na. Sayang ang ilaw. Sabi ko, bakit? Ay, may tent Tingnan nyo, walang makita sa camera. Walang makita. Wala nga makita, maitim. Anyway, sabi ko, ano magagawa natin? Ano po? Hindi mo naman pwedeng kontrahin ang liturgies. Di nagdadasal ako. Lord, sana naman, patigilin mo ng ulan para maalis yung tent. Ano po? Patigilin mo na. At dinig na dinig ko sinabi ng Diyos, remove the tent and I will stop the rain. Ano po? Remove the tent and I will stop the rain. Sabi ko sa Diyos, hindi mo ako naintindihan, Lord. You stop the rain and I will remove the tent. Ano ba tama? Ha? Tama naman. So, lalong lumalakas. Lord, stop the rain. Sabi niya, remove the tent and I will stop the rain. Lord, lumalakas. You stop the rain and I will remove the tent. 3 beses ko nadinig yun, maliwanag na maliwanag. At sabi niya, you remove the tent and I will stop the rain. Sige na nga. Ha? Pero i-quote kita, ha? So pumunta ako sa stage. Sabi ko, tumayo ako ng buong tapang. Buong tapang. Sabi ko, and the Lord said, remove the tent and He will stop the rain. Ditingin yan lahat. May 3 pari, Dominikano. 3 Dominikano. Sabi nila, and whose Lord are you talking to? Sabi ko, Lord, tingnan mo, iniinsulto ako. Ha? Pero ako ang head, tanggal yung tent, tanggal. True enough. Nung tinanggal yung tent, tumigil ang ulan. Di ang ngiti ko hanggang tenga. Nako nyo? Natapos kami alas 7 ng gabi, walang isang patak na ulan. At bumalik ako sa stage, thank you. Nandun uli yung
Nandun uli yung tatlong pari. Nandun uli yung tatlong pari. Lumalapit yung tatlong pari. Sabi ng tatlong pari, Father, next year, anniversary po ng UST. Ipagdasal nyo naman kay Lord. Baka pwedeng pumunta ang Santo Papa. Ang sagot ko sa kanila, whose Lord you want me to call? Diba? Ano po ang mensahe ko sa gabing ito? What is that tent that God has been asking you to remove so that He can stop the rain in your life? So that He can bring sunshines to your life, to your livelihood, to your relationship, to your plan, to your future. What is that tent that God has been asking that you remove so that He can stop the rain? Don't limit God by your own limitations. There is always a story behind every answered and unanswered prayer. I assure you, brothers and sisters, you are loved by God more than you love yourself. Your children are loved by God more than you can love your children, my dear parents. God loves your future more than you care for it. Don't limit God by your own limitations. Remove the tent for God to stop the rain. Amen.